Mahal na Sultana Lilasari, narito po ang aking tagapagbantay na gintong isda. Inyo pong ikwintas ito sa araw, at kung gabi naman ay inyong ibalik ito sa tubig upang manatili ang inyong taglay na kagandahan. Sa kalaunan, sa paulit-ulit na pagkwintas nito, di lalaon, ako ay papanaw. Makasisiguro ba ako, Bidasari, na ang iyong mga tinuran ay may katotohanan? Itinataya ko po ang aking buhay 10 ng aking lipi gaya ng napagkasunduan. Kung gayon, ako'y napaniwala mo. Humayo ka at bumalik sa inyong kanlungan at hintayin ang iyong papalapit na kamatayan. Kung gayon, Lola, matutuloy ang kamatayan ni Bidasari? Papaano na si Bidasari? Napakatalino pa naman yung dalaga. Hindi mamamatay si Bidasari. Dahil sa kanyang angking talino, ay napaglinlangan niya ang Sultana Lilasari. Inang Diyohara, nagbalik na si Bidasari. O aking supling! Anong nangyari sa iyo? Bakit kay tagal mong nawala? Kay tagal ka naming hinintay, Bidasari. Ngunit, wala kaming magawang hakbang ukol sa mga pasya ng Sultana. Naiintindihan ko po, Mang Datu. Labis po akong nangulila sa inyong lahat. Bidasari, anong nangyari sa iyong maganda at mahabang buhok? Kaawaan! Ikaw ba'y pinagmalupitan ng Sultana? Huwag kang mangamba, Bidasari! Ibulalas mo ang katotohanan! Tama po kayo, Ama, Ina. Pinagmalupitan po ako ng Sultana dahil sa matinding panibugho nito sa aking anyo. Ngunit, papaanong nakatakas ka mula sa kamay ng walang kaluluwang Sultana? Nilinlang ko po siya ukol sa kapangyarihang taglay ng aking tagapagbantay na gintong isda. Ang gintong isda? Ilahad mo ang iyong ginawa, Bidasari. Tinuran ko sa Sultana na ikwintas niya ang gintong isda sa umaga at ibalik ito sa tubig pagdating ng takipsilim upang mapanatili ang kanyang kagandahan. At sa kalaunan, ako ay unti-unting papanaw. Kaya ako'y kanyang pinalaya. Ngunit, hindi ka maaaring pumanaw, Bidasari. Ano nga ba ang katotohanan, aking supling? Huwag kayong mangamba. Ang katotohanan ay sa umaga, tuwing ikikwintas ng Sultana ang gintong isda, ako ay maihimbing halintulad ng isang bangkay. Ngunit kapag sa gabi ay ibinalik na niya sa tubig ang gintong isda, ay magbabalik ang aking kamalayan. Tama ang pagpapasya mo, Bidasari. Salamat sa gintong isda na ipinagkaloob ng banal na ala. Ngunit, kailangan nating gawan ito ng paraan upang hindi mabatid ng Sultana ang ating lihim. Ilalayo natin si Bidasari. Tama! At palalabasin na siya ay yumauna. Mainam na pasya. Simula bukas ay magpapatayo ako ng kaharian sa liblib na parte ng kagubatan at doon na maninirahan si Bidasari. Tama ka, Iro kong Datu. Gagawin natin ang lahat, mapanatili lang naligtas si Bidasari. Maraming salamat, mahabaging ala. Nang nakalaya si Bidasari sa pamamagitan ng panlilinlang sa malupit na Sultana. Humahanga ako kay Bidasari. Napakatalino talaga niya. Nakagawa siya ng tusong paraan upang makalaya sa kalupitan ni Sultana Lilasari. Napakaganda, napakatapang at napakatalino. Tama, mga apo. Ngayon ay itutuloy na natin ang kwento. Tuluyan nang naniwala si Sultana Lilasari na yumaon na si Bidasari. Ngunit patuloy pa rin ang ritual niya sa gintong isda. Si Bidasari naman ay lihim na naninirahan sa kanyang kaharian sa kalibliban ng kagubatan.
Isa siyang nahihimbing na bangkay sa araw at nabubuhay sa tuwing magtatakip silim. Sa palasyo naman ay nagbalik na ang mahal na Sultan Mungindra. Tuluyan na ngang yumao ang damang si Bidasari. Wala nang makapapantay sa taglay kong kagandahan sa buong Indrapura. Ipagpaumanhin niyo po, kamahalan, ngunit nais ko pong ipabatid sa inyo na nagbalik na ang pinakamamahal na Sultan Mungindra mula sa kanyang paglalayag. Kung gayoy, nasaan siya, Dama? Kumusta, pinakamamahal kong sultana? Pinakamamahal kong Sultan Mungindra, nagbalik ka. Ako'y labis na nangulila sa iyong mga yakap at halik. Maging ako man, aking sultana. Saan naman nagmula ang gintong isda na nakakwintas sa iyong leeg? Isa lamang itong alay mula sa isang pantas na dumalaw sa ating kaharian. Ako pa rin ba ay minamahal mo, aking sultan? Maganda pa rin ba ako at nag-iisa sa iyong paningin at puso? Walang nagbabago, aking sultana. Pakiramdam ko nga ay lalong bumugso ang aking pag-ibig para sa iyo. Lalo mo kung pinaiibig, aking sultan. Halina, at magpapahanda ako sa dama ng makakain. Sangayon ako diyan, aking sultana. Kumakalam na rin ang aking sikmura. Pagkatapos natin manginain ay tutungo ako sa gubat upang mamasyal at mangaso. Matagal ko na ring ninanais ang aking natatanging libangang iyon. Sa iyong pagnanais, pinakamamahal kong sultan. Halina. Tumungo na nga sa kakahuyan ang Sultan Mungindra upang mamasyal at mangaso sa gubat. Isang napakagandang dapit hapon ito upang makapangaso dito sa gubat. Nais kong makapangaso ng isang magandang ibon. Tsak doon sa gitnang liblib matatagpuan ang mga ibon na yaon. Makaparoon nga. Ano ito? Isang kaharian sa liblib ng kagubatan? Sino kaya ang pangahas na nininirahan dito? Kailangan kong mabatid kung sino at bakit dito naninirahan ang mga pangahas na ito. Papasukin ko ang kaharian na ito. Ha? Isang bangkay ng isang napakagandang binibini? Ngayon lamang ako nakamalas ng ganitong karikit na dalaga. Napakaamo ng kanyang mukha. Ngunit, hindi isang bangkay ang napakagandang dilag na ito. Mistula itong walang buhay, ngunit ito'y nahihimbing lamang. Ngunit, kailan kaya magigising ang pinakamarikit na dilag na ito mula sa kanyang pagkakahimbing? Kailangan ko siyang makilala at makausap. Maaaring maya-maya pa ay magigising na ang pinakamagandang dilag na ito. Mabuti pa'y bumalik na lamang ako pagsapit ng takip silim upang siya ay aking makausap. Magandang gabi, Binibini. Sino ang pangahas na walang sabing tumulay sa aking kaharian? Ako ang pinakamakapangyarihang Sultan Mungindra ng Indrapura. Ipagpaumanhin po ninyo, mahal na hari. Alam ko pong labag sa batas ng kaharian ang pagtatayo ko ng aking kaharian sa liblib na ito ng kagubatan. Buong puso ko pong tatanggapin ang parusang sa akin na inyong ipapataw. Ngunit mayroon lang po akong isang malaking dahilan kung bakit ko po nagawa ang salang ito. Hindi po ako masamang tao.
Naaaninaw ko sa iyong napakagandang anyo na ikaw ay hindi makagagawa ng kahit anumang sala. Ano ang pangalan mo, Binibini? At saang lipi ka nagmula? Ako po ay si Bidasari, supling na dato San Malek at Yuhara. Ngunit, papaanong ikaw ay naninirahan at nag-iisa sa liblib na ito ng kagubatan? Lubhang masukal at mapanganib ang lugar na ito para sa isang napakagandang prinsesa tulad mo. Patawarin po ninyo ako, Sultan. Ngunit, dahil po ito sa inyong kabiyak na si Sultana Lilasari. Si Lilasari? Sinasabi ko na nga ba? Hayaan po ninyong ilahad ko sa inyo ang buong kaganapan. Kahunghangan! Nanunuot ang poot at tinagpis sa akin dahil sa ginawa ni Lilasari sa isang napakagandang prinsesang tulad mo. Tuluyan na nga nasiraan ng bait ang babaeng yaon. Halina at sumama ka sa aking palasyo, Bidasari. Tatapusin ko na ang maliligayang araw ng babaeng yaon bilang isang sultana. Ikaw ang nararapat na aking maging sultana, Bidasari. Ngunit, Sultan! Huwag ka nang tumanggi, Bidasari. Sa unang pagkakataon pa lamang na ikay nasilayan ko, ay tumibok na ang aking puso para sa iyo. Tanggapin mo ang pag-ibig ko, Bidasari. Ang saya po, Lola! Nabighani ang sultan sa kagandahan ni Bidasari. Isinama ng Sultan Mungindra si Bidasari sa palasyo. At doon ay kanyang pinatawan ng kaparusahan si Sultana Lilasari. Dahil sa pagmamalupit nito kay Bidasari at sa paglalapastangan nito sa kaharian habang siya ay nasa paglalakbay. Lilasari! Lilasari! Pumarito ka sa aking lunan! Aking mahal na Sultan, bakit ikaw ay humahangos? At bakit kasama mo ang damang ito? Hindi! Hindi! Hindi maaari! Ikaw yung mauna, Bidasari! Hindi totoo ito! Hindi! Ika'y patay na! Nagkakamali ka, Lilasari. Narito si Prinsesa Bidasari. Ang prinsesang lubos mong pinagmalupitan at inalipin dahil lamang sa inaasa mong kagandahan? Hindi ko maunawaan ang iyong mga sinasambit, Sultan Mungindra. Batid ko na ang lahat, Sultan, ng walang bait. Nang dahil lamang sa pagnanais mo ng kagandahan ay nakagawa ka na ng ganitong kalupitan? Kung naniwala ka lamang na minahal kita sa kung ano at sino ka paman, ngunit nilamon ng kadiliman ng iyong kaluluwa at isipan na siyang nagdulot sa akin upang kamuhian ka. Patawarin mo ako, Sultan. Nagawa ko lamang iyon dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Pagmamahal? Mali ang paraan ng iyong pagmamahal. At dahil sa ginawa mong ito, ay nararapat kang parusahan at tuluyang maglaho. Walang puwangang katulad mo sa kahariang ito. Dama! Dahil sa hukuman ang tampalasang ito at doon ay papugutan ng ulo. Tuluyan nang nawala sa landas ni Bidasari ang malupit na sultana. Samantala, nabuo ang pag-iibigan sa pagitan ni Bidasari at ng Sultan Mungindra. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Si Bidasari ay naging sultana ng kaharian ng Indrapura.